Hi guys, if you're a Filipino student or OFW or you're planning to visit Korea as a tourist and gusto nyong maging fluent at magpakitang gilas in Korean, I'll be sharing you some tips, some of the realistic tips na alam ko kasi naninirahan po ako dito sa South Korea for more than 10 years now. And sa videong ito, gusto ko pong i-share yung mga realistic tips and experiences ko kung paano po tayo mag-aral ng basic Korean language. Sana po ay matutunan nyo yung mga tips na i-share ko dito. Disclaimer lang po, hindi po ako completely fluent sa Korean and yung alam ko lang po is yung mga survival Korean skills. So let's be honest, Korean feels very intimidating kasi iba po yung sentence structure niya, iba rin po yung alphabet niya. So meron tayong mga tinatawag na Hangul. Ito po yung writing system ng Korean. And very different po siya sa nakasanayan natin na Filipino or English na base po sa English alphabet na A, B, C, D. Pero sa Korean po, meron silang sariling writing system na tinatawag na Hangul. So it's very intimidating as a beginner. Kasi paano mo i-memorize yon? Ano yung pronunciation niya? Ano yung tamang pagsulat niya? Di ba magkakaiba? But for us Filipinos, we have some advantages kasi we are good listeners and we like mixing languages like Taglish, Tagalog, and English. So, in my opinion, pareho lang din po yun sa pag-aaral ng Korea. So, ganito po yung itsura ng campus ko. Dito po yan si Incheon. Nag-member din pala ako ng IGC Swimming Club. So, sa baba po yung swimming pool namin. So, ang first tip ko sa pag-aaral ng Korean is to learn the Hangul first, the alphabet. Wag muna kayo mag-aaral ng grammar, wag muna kayo mag-construct ng sentences. This is because Korean is very phonetic. So, kung ano po yung pagsulat niya, ganun din po yung pronunciation niya. So, dapat aralin muna natin yung writing system na tinatawag na Hangul. So, for example, ga, na, da, ra, ma. So, ito yung mga basic na syllables. Combination siya ng consonants and ng vowels. So, once marunong ka nang magbasa ng Hangul, malaking boost na po yun para makapagbasa kayo and matuto ng Korean language. So, nung bago-bago po ako dito sa South Korea, ang inaral ko po muna is yung mga basic words like kamsahamnida, 죄송합니다, or sorry, 괜찮아요, or it's okay. Well, lumalamig na kaya pasok po tayo somewhere here and magpapainit tayo dito sa loob ng elevator. Ang second tip ko po is do not memorize long sentences. Mag-start muna kayo sa basic survival phrases like 안녕하세요, 감사합니다, 괜찮아요, 죄송합니다. So, ito yung mga basic phrases in Korean. For example, isusulat ko dito yung kung paano isulat yung 감사합니다. 감사합니다. So, makikita nyo naman na parang per syllable yung pronunciation niya. So, mas madaling intindihin, mas ma-appreciate mo yung pag-aaral kung naiintindihan mo kung paano siya isulat, kung paano siya i-pronounce. So, marami pong mga online tutorials dito sa YouTube on how to pronounce those syllables. So, maybe I will do a separate video about that. So, kung ako sa'yo, aralin nyo din po yung mga basic phrases na napapakinggan nyo sa Korean drama. Ang aking tip number 3 is to listen every day, and even if it's passive. So, you don't have to understand everything. So, nung nagsisimula lang po ako, mahilig din po ako makinig ng Korean music. So, aside from pakikinig, nanonood din po ako ng Korean drama without reading the subtitles para mas ma-feel ko lang yung pronunciation, kung paano yung paggamit ng words, kung paano yung tamang intonation sa paggamit ng mga salita in Korean. Kasi may iba't iba pong mga words na nag-iiba yung meaning depende po sa sound na binibigkas ng speaker. So, ayun yung maipapayo ko is to listen every day kung paano kayo natuto ng Filipino or ng English or other languages bilang bata pa. Ayun yung pagsisimula
makikinig kayo, iintindihan niyo yung mga sinasabi makinig lang kayo kahit di niyo naiintindihan masyado. Ano po ba yung mga resources sa pakikinig? So you have Korean vlogs, Korean music, Korean drama, maraming movies sa Netflix. So you have unlimited sources. Kung talagang meron kayong discipline sa pag-aaral ng Korean, mabilis lang po yun kasi you're passionate about learning. Mas madaling matuto if you are passionate about what you're doing. Ang tip number 4 ko na i-share sa inyo kung paano ako nag-aral ng Korean is to use some applications, your mobile applications. Malaking tulong po yung mga apps na ginagamit natin. Ibibigay ko dito yung listahan. We have the Duolingo, we have Google Translate, we even have AI like ChatGPT. Marami pong resources online like Talk to Me in Korean and other YouTube programs. So, gamitin lang nyo yung mga resources na to. Marami po kayong matututunan dyan. But, one thing I could say is, do not overdo it. Kasi, these are just tools and wala pong magic. Being fluent or being good in Korean, it does not happen overnight. You have to work on it. Hindi nyo pwedeng iasa lahat sa tools kasi nga, tools lang sila. So, ang tip number 5 ko is, don't be afraid to sound funny. Kasi marami po sa ating mga Filipino siguro ay mga perfectionist and natatakot tayo magkamali, natatakot tayong pagtawanan ng iba. Kunyari, you have a very bad pronunciation or it's okay. Mali yung accent, it's also okay. Normal lang po yun. Because actually for Koreans, mas nagmamatter yung effort. Kunyari nag-effort kayo magsalita ng annyeonghaseyo or ng kamsahamnida, ma-appreciate nila yon. Kaysa naman po yung you don't try at all. And also, practice makes perfect. So, you just try to speak and then repeat. Wala naman pong nag-aral na alam agad lahat in just one sitting. So, it takes some time para ma-perfect yun yung grammar, yung pronunciation. So, even I stayed here for 11 years. Hindi rin po perfect yung grammar ko, hindi perfect yung pronunciation. But I must say, I am consistent because I try. And dun mas na-appreciate ng mga tao kasi you try to give your best and you show some interest na mag-aral. Another tip na maibibigay ko sa inyo is to connect Korean words with either English or Tagalog words. Just for example, marami po mga Korean words ang loan words or parang borrowed words in English. For example, yung apat. So, nakatayo po ako ngayon sa likod ng mga apartment buildings. So, yung apat is actually a word for apartment. Sobase. Yung sobase po ay freebie or service. Kapag binigyan kayo, for example, ng ice cream sa restaurant, igo sobaseyo. Madali siyang maintindihan kasi it sounds like English. Punta tayo dito sa bus stop. So, ito ang ating next filming location. Ang number 7 tip ko po sa inyo is you have to allot at least 15 minutes to 20 minutes of your time per day para po mag-aral ng Korean. So, it doesn't have to be 2 hours. It doesn't have to be half day or full day. It's just 15 minutes. Kailangan nyo lang po talaga ng consistency. So, kunyari, sa 25 minutes na lang, for example, pwede nyong gamitin yung 5 minutes para aralin yung alphabet, like Hangul. Ulit-ulitin nyo lang po yan kasi consistency, repetition, ito po yung secret para matutunan yung pronunciation, yung pagsulat niya. So, 5 minutes po sa pag-aaral ng ating Hangul, 10 minutes for listening. So, pwede kayong makinig ng music, manood ng Korean drama in Korean without reading the English subtitles para mas mag-improve pa yung inyong Korean skills. Ang secret din po sa pag-aaral ng Korean is memorization ng vocabulary. So, kailangan nyo mag-memorize, let's say for example, 5 words per day. It could be anything like from nouns, verbs. Importante po yung nouns and verbs in Korean kasi kung hindi nyo alam yung translation niya ng mga action words and subject words like nouns,
mahihirapan po kayo mag-construct ng sentences in Korean. So, I must say, you should allot at least 10 minutes din po for vocabulary. So, 5 minutes Hangul or writing system, 10 minutes listening, and 10 minutes na vocabulary. For a total of 25 minutes per day, and dapat consistent kayo. So, base po sa aking experience, nag-attend lang po ako ng basic Korean lessons sa university kasi requirement po yun nung nag-masters po ako dito. So, nag-take po ako ng 1 semester ng Korean language. But then, after 1 semester, nag-take din po ako ng TOEIC level 1 and nakapasa po ako. So, fortunately, I almost got a perfect score in writing, tapos perfect score po sa reading and listening. So, yun po yung mga mai-share kong tips sa inyo kung paano ako nag-aral ng Korean, paano ko na-survive ang pamumuhay dito sa Korea with very minimal Korean skills or language skills. Learning a language is like a journey. Hindi po siya mangyayari overnight. Kailangan nyo talaga ng consistency, ng dedication, ng passion, and dapat masaya kayo sa ginagawa nyo kasi kung hindi kayo nag-e-enjoy, mahirap matutunan yun. Mahirap i-force yung sarili natin na aralin yung mga bagay na hindi tayo nag-e-enjoy. Anyway, dahil lumalamig na po and papunta na ako sa cafe, we're gonna end the video here. Thank you so much for joining me. And if you're a Filipino learning Korean, curious lang po ako, nasan na po kayo sa inyong journey ng pag-aaral ng Korean? Beginner lang po ba kayo or curious sa pag-aaral ng Korean? Please let me know in the comment section. So if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to share, drop your comments kung paano natin i-improve tong channel na to. And I will see you in the next one. So, ano masasabi niyo sa format ng ating video ngayon?